Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Magandang tanghali po at welcome ulit sa ating simbahan ng Quiapo. Alam nyo, kahapon, ako po pag naiimbitahan tayo sa iba't ibang simbahan, iba't ibang lugar, natutuwa lagi akong may na-enkwentro ng mga deboto ng Poong Nazareno. Kahapon, ako po ay naimbitahan sa Angeles, Pampanga. May mga Kapampangan ba dito? Yung mga galing sa alam niyo naman, pag nagpakain ng mga Kapampangan, manyaman. Talagang masarap. Talagang iba magpakain sila. Doon sa Holy Rosary Parish, sa Angeles, Pampanga, napakaganda ng kanilang simbahan. Well, actually, 3 ang kanilang selebrasyon sa buwan ng Oktubre. Yung si Apong Mama Kalulu, yung Santo Enchero nila, ang Guardian Angels, at syempre ang Holy Rosary. Mga kapatid, ito na po ang huling Huwebes sa buwan ng Oktubre. At alam natin, ang buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Pero sana kahit hindi na Oktubre, tuloy-tuloy ang dasal natin ng Santo Rosario. Sa tulong ni Maria, ito ang kailangan natin. Ano ba ang hatid ng Rosario? Ano ang bigay ni Maria nung siya ay nagpakita sa Fatima, sa Portugal, sa 3 bata, Lucia, Jacinta, Francisco? Ano ang sabi niya? Pray the Rosary. Talikdan ang inyong kasalanan upang matigil ang digmaan. To bring peace in the world. Pray the Rosary. Father, ganun ba yun? Ganun ba talaga kapag may hawak akong rosaryo? Kapag may suot akong rosaryo? Wala nang gulo sa bahay namin. Diba dati may nabibiling malaking rosaryong kahoy nilalagay sa pader? Father, ang laki-laki na po ng rosaryo sa pader namin, bugbugan ng bugbugan yung magulang ko. Asan ang peace? Ang mga anak ko, grabe mag-away sa harapan ko. Ang laki ng rosaryo. Pinangalan ko na nga siyang rosaryo, nang aaway pa rin. Ano yung ibig sabihin ng kapayapaan galing sa rosaryo? Huwag nating kalilimutan, ang Santo Rosario ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo. He is our peace. Si Kristo ang kapayapaan ng buhay natin. Pray the Rosary. Si Kristo ang maghahatid ng kapayapaan sa buhay natin, sa bansang ito, sa pamilya natin, sa buong mundo. Kailangan natin ito ngayon. Hindi biro ang nangyayaring kaguluhan sa buong mundo. Hindi lang sa Middle East.
sa Asia, sa iba't ibang panig ng mundo, magdasal tayo ng Santo Rosario araw-araw, kahit hindi Oktubre. Sabi ni Kristo, siya ang ating kapayapaan. I bring peace. I give you my peace. Kapayapaan ko, hindi yung kapayapaan ng mundo ang aking daladala dito sa mundo. Kaya ano ang sabi niya sa Ebanghelyo? Baka magugulat kayo. Father, sabi mo, siya ang kapayapaan. Ano ang sabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Kababasa mo lang, Father. Huwag niyong akalaing naparito ako para magdala ng kapayapaan. Father, mali ka pala eh. Ang daladala ko ay pagkakahati-hati. Ano ibig sabihin ng pagkakahati-hati? Hindi pag-aaway-away. Pwedeng magkaisa kahit may pagkakaiba-iba. Alam niyo po ba dito sa ating feeding program, tuwing Webes, magre-report na ako, Thursday naman ulit ngayon. Ang ating pong napakain ay 420 na mga kapatid natin nakatira sa lansangan. Pero hindi lang po ito mga Katoliko. Meron tayong mga kapatid din sa ibang pananampalatayang kasama nating kumakain. Ang sarap tignan nun. At sana dumating yung araw talagang pwede tayong mabuhay ng nagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. At anong sabi ni Kristo? Ang kapayapaang tinutukoy ko ay hindi yung kapayapaang iniisip ninyo. Papayapa ba tayo kapag wala nang nagkakamali sa bahay? Papayapa ba tayo kapag pare-pareho na tayo ng sinusuot, ng kinakain, ng trabaho, ng laman ng bulsa? Yung ba ang kapayapaang hinahangad natin? Ang kapayapaang dala ni Kristo ay yung sinasabi niyang apoy. Naparito ako para magdala ng apoy. At ano yung apoy na yon? Huwag kalilimutan, tayong mga Katoliko, 7 sakramento. Pagkatapos ng binyag, anong kasunod? Kumpil. O yung mga hindi pa nakukumpilan, kailangan natin yon. Bakit? Sapagkat sa sakramento ng kumpil, tinatanggap natin ang Espiritu Santo. Pinalalakas tayo ng Espiritu Santo. Ano ang isa sa mga simbolo ng Espiritu Santo? Apoy. Kaya nung sabi ni Kristo, sana by this time, sa panahong ito, naglalagablab na ang tanda na natin. Para pa ring ningas lang ang apoy ng Espiritu Santo sa iyo. Bakit? Sapagkat wala ka pa rin sariling desisyon. Gaya-gaya pa rin tayo. Uto-uto pa rin tayo. Dahil sinabi ng iba, ginawa ng iba, kahit mali, gagayahin na natin. Yan ang sinasabi ni Kristong pagkakahati-hati. Kahit sa loob ng bahay. Hindi dahil ikaw ang kumikita sa bahay, hindi dahil ikaw ang pinakamatanda sa bahay, hindi dahil ikaw ang pinakamataas sa posisyon, hindi ka pwedeng itama sa pagkakamali mo. Hindi pwede. Kaya sabi ni Kristo, doon papasok ang pagkakahati-hati. At huwag kang matakot. Dapat naglalagablab na ang Espiritu Santo sa iyo. At makikita yan kung kaya mong piliin ang totoo, ang tama, ang mabuti. Yun ang puspos ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, ito ang ipakiusap natin sa Panginoon. Sana, Lord, sa gitna ng maraming tukso sa paligid ko, dahil nangangailangan ka, nanganganib ka, dahil naiipit ka na, dahil naunahan ka na, dahil akala mo naiwan ka na, kaya kahit mali, papatulan mo na. Wag.
What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. You have the power. The Holy Spirit. Kaya mo. Magdasal ka. Hingin mo ang tulong ni Maria. Kapag walang kapayapaan sa isip mo, sa kalooban mo, Maria, aking ina, tulungan mo akong pumayapa. Ibigay mo sa akin ang kapayapaan. Si Jesus. Araw-araw, taglay mo ang apoy, ang liwanag ng Espiritu Santo. Huwag kang matakot, huwag kang madamot. Huwag gaya-gaya, huwag uto-uto. Piliin mo, gawin mo kung ano ang mabuti, ang totoo, at ang tama. Hindi ka pababayaan ng Poong Jesus Nazareno.